Good day mga pati, Lloyd Lampaya po. Welcome na naman po sa ating episode na pinagwatang tips and tricks kung saan tayo ay nagbibigay ng mga simpleng idea o diskarte about sa pagtatato. Ngayon mga bossing, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung ginagamit nating printer mga bossing ha. Ito yung kasi madalas itanong sa ating ng mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato. Kung ano ba yung ginagamit nating printer kapag tayo ay nagpiprint na ng ating mga design. So dito mga bossing, ito po yung ating Ozor Quick Stencil. Isang mabilisan lang mga bossing. O diba? Yan mga bossing. Kung gusto niyo po mag-avail nito mga bossing, makakabili po kayo nito sa Osus Tattoo Supply. So pwede niyo po i-check yung kanilang Facebook page na Osus Tattoo Supply. Ngayon mga bossing, buksan na natin to. Paalala lang mga bossing ha, yung laman nito mga bossing ay nabuksan na natin. Kaya nga po, nakita niyo ito dun sa ating mga nakaraan na video. Ngayon mga bossing, ibinalik ko lang siya sa loob ng kahon. Nang sa ganon, kapag kayo ay bumili, alam niyo po yung makikita ninyo doon sa loob ng kahon. So ayun mga bossing, halimbawa na lang po, dumating na po ang inyong Ozor. Ayan. So i-unbox niyo na po siya. So ito po yung laman ng ating box ngayon mga bossing ha. So bubuksan natin siya. Ayan, syempre kailangan mo yung buksan para malaman mo kung ano yung laman, di ba? Baka mamaya iba laman dito eh. Ayan. Sa loob ng box, meron pa po isang box na kung saan nandito na po yung ating Ozor printer. Ayan. So, ano yung unang-unang makikita nyo, mga bossing? So, meron dito isang box na maliit at nandito yung kanyang cable cord kung saan ito yung gagamitin nyo para ma-charge po yung ating unit. Ayan. Tapos, ano pa? Ayan. Meron siya ditong quick start guide. Ayan. So, ito yung ating manual na kung saan na hindi naman natin siya binabasa, di ba? Madalas yan. Meron tayong USB at isa pang manual. Ayan. Yan lang po naman ang ating box mga bossing. At ang ating bida. Ayan na. So, ito po yung makikita nyo mga bossing kapag kayo ay nag-avail ng Ozor Quick Stencil. So, ayun mga bossing. Naka-styro pa, no? Para talagang nag-a-unbox eh. So, ayun mga boss. Bubuksan natin siya. Ayan. Oh, di ba? Ang pogi mga bossing, oh. Ito po, mga bossing, ang Ozor Quick Stencil. So, ayun mga bossing, ano pa ba ang meron dito sa ating Ozor Quick Stencil? So, dito mga bossing, ikot-ikutin natin. At sa likod niya ay makikita mo yung ating Type-C. Kung saan dito nyo po isasaksak yung ating Type-C na cord para i-charge po yung ating unit. So, mga bossing, pwede nyo po kayong gumamit ng charger dito ng cellphone. Pwede po para ma-charge lang po yung ating unit. Ngayon mga bossing, ano pa bang meron? So, dito ay meron siya ditong power. So, ito yung power. Pag inon nyo po siya mga bossing, press lang i-hold natin ng konti. Ayun, nagkulay red na po. Ibig sabihin niya ay on na po siya. At kapag sinacharge naman po, siya ay kulay green. Okay? So ngayon, sa harapan naman po ay meron siya ritong dalawang buton na kailangan nyo pong pindutin para mag-open po yung ating printer. Ayan. So nag-on na siya. So yan po yung mechanics yan mga bossing, no? Kita nyo po ba? Ayan. Kita nyo po ba mga boss? So ayan. So dito nyo po ilalagay yung ating stencil paper. Ayan. Tsaka nyo po siya isasara. Ayan. So yun mga boss, tapos na tayo sa ating printer. Ngayon pag-usapan naman po natin yung ating application. Yung application nito mga bossing is kailangan nyo pong i-download. At mga bossing pwede po ito sa Android at pwede rin po ito sa Apple. So yan mga bossing, mana-download nyo po yan. At kung sakasakaling cellphone lamang po ang gamit nyo mga bossing, ay pwede rin po ito. Kasi ito po yung kagandahan dito mga bossing lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato or kahit matagal na mga bossing tapos mahilig mag-service, mga bossing, ito ang kailangan ninyo. Talagang mapapakinabangan ito mga bossing. Biruin nyo kahit cellphone lang ang gamit nyo mga bossing, ay makakapag-print na kayo anytime ng inyong mga design. So ngayon mga bossing, kailangan nyo lamang po magpunta sa ating Apple Store halimbawa na lang. Kasi mga bossing dito ay nakapag-download na po ako kasi nga po ginagamit ko na po yan, no? So dito mga bossing, ipapakita ko na lamang po yung ating application na naka-download na. So ayan po yung mga bossing Nakikita nyo po ba? Ito po yung tsura ng ating application na kailangan nyo i-download. At kung sakasakaling download na po yung mga bossing, kailangan nyo lang po yung i-click. Tapos, itong print image, i-click nyo yan mga bossing. Tapos, photo editing. Ito na mga bossing. Ito yung kagandahan ng ating Ozor printer mga bossing.
kung saan mga bossing, yung application na to ay kayang gumawa na diretso stencil na kagad. Yun ang kagandahan nito mga bossing. Hindi na kayo mahihirapan pa magmano-mano ng stencil niyo at mapapabilis po yung inyong mga trabaho mga bossing. Ito yung kagandahan nito kung bakit ko ito binili mga bossing. Yung sa ganun is mapabilis at hindi na masyadong mapagod yung kamay natin. Halimbawa na lang mga bossing, di ba? Kung sakasakaling gagawa ka ng geometric pattern na design, tapos mamanu-manuhin mo yun mga bossing, iba talagang aabutin ka ng siyam-siyam doon mga boss. At hirap na yung kamay mo, pagod na kapag nagtattoo ka. So dito mga bossing, halimbawa na lang, ang gagamitin natin nga design ay itong wolf mga bossing, no? So ayan, kung mapapansin nyo mga bossing, itsura niya pa lang ay ano na, halos portrait na kagad, no? So parang portrait na siya. Ang gagawin natin dyan mga bossing, para maging ready stencil na siya, pindutin nyo lang itong create. Ayan. Tapos yung filter. Ayan na mga bossing. Ito na yung magic. Dito mga bossing, marami ka dyan pagpipilian. Pag kinlik mo to, kinlik mo yan. So magbabago-bago yan mga bossing. Ngayon, isa-isahin natin. Halimbawa mga bossing, yung madalas kong ginagamit mga boss, ito po yan. Yan. Ito yung ginagamit ko. So, pag pinrint ko ito mga bossing, as is na po yan. Ngayon, kung gusto mo na lining lang, dahil sanay ka mag-stencil ng linya-linya lang, ito naman yan mga bossing. At kung gusto mo naman, na nakikita mo na yung itsura kagad ng iyong piniprint mga bossing, i-click mo lang itong isa. Ayan, no? So, mapapansin mo dyan, meron na dyan yung balahibo at kuwang-kuha niya lahat ng maliliit na detalye. So, ayan. So, sana nakatulong yan mga bossing. At talagang makakatulong ito sa inyong mga bossing. Gawa nga ng pinabibilis ito yung ating mga trabaho pagdating sa pagtatattoo. So yun mga boss, tapos na tayo sa ating application. Ngayon naman mga bossing, dadako naman tayo sa ating stencil paper. Yes mga bossing, kapag nag-avail kasi kayo ng Ozer tattoo printer mga bossing, kailangan nyo rin po mag-avail ng Ozer thermal paper. Yes mga bossing, bakit ba kailangan natin yun? Kung pwede naman in China. Mga bossing, meron pong dahilan yan. Ngayon mga bossing, kailangan po talaga itong dalawa to ay tag team nang sa ganun ay maging solid po ang inyong mga stencil na ginagawa. Ngayon mga bossing, ano ba yung pinagkaiba ng Ozer thermal paper na to sa China? So dito mga bossing, ipapasilip ko po sa inyo ang itsura ng Ozer thermal paper. So dito makikita nyo, ayan, bagong-bago pa dahil kararating lang. Mabuksan natin yan. Tapos kukuha tayo ng sample. Dito mga bossing, kung makikita nyo, ayan po. So wala naman silang pinagkaiba. Actually, nung ating mga China ginagamit, mga bossing, wala naman silang totally pinagkaiba pagdating sa panlabas na anyo. Halimbawa na mga bossing, andito po yung China. So ayan, ito po yung China natin at ito naman po yung sa Ozer. So, di ba? Parehas lamang po. Meron siyang kulay dilaw sa likod, meron siyang papel sa harap, tapos meron din siyang extra papel sa gitna. O, di ba? So, meron to, yan, at meron din siya. So, tatanggalin natin mga bossing, no? Ngayon mga bossing, ito po yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan. Ito po yung Ozer, ito naman po yung China natin. So, mapapansin nyo mga bossing, sa carbon pa lang, ito light, tapos ito dark. So, bakit ba magkaiba yan, Sir Lloyd? Kasi mga bossing, ito yung kagandahan ng Ozer tattoo printed na kagandahan ng ating Ozer thermal paper. Ito kasi mga bossing, kapag ginamit nyo ito, hindi ito mag-iiwan pa ng makapal na carbon kapag in-stencil na sa balat. Kasi mga bossing, nung nasubukan ko po yung China, kahit naman na napakinabangan ko siya mga bossing, gawa nga ng ang hassle ko lang dito mga bossing, ay yung carbon niya is naiiwan ng makapal. At talagang nahihirapan tayo pagdating dun sa design natin kasi nga, yung maliliit na detalye ay nawawala. So dito mga bossing, pag ito yung ginamit niyo, lahat po ng detalye ay makukuha niya at bukod dun ay hindi siya basta-basta mabubura at maliban dun mga bossing is malinaw pa rin po yung pagkakaprint niya kahit na kung titignan niyo itong carbon na to ay napakanipis lang. So ngayon mga bossing, napakasimple naman to gamitin at makikita niyo po yung diferensya mga bossing kapag idinikit na natin yung design sa balat. So simple lang to mga bossing kapag gagamitin na gamit naman ng ating printer. So i-ready na natin itong ating mga stencil mga bossing nang sa ganon makita nyo na po yung sinasabi kong pagkakaiba nilang dalawa. So dito mga bossing, kapag gagamitin nyo to, kailangan nyo lamang pong tanggalin itong kulay dilaw nang sa ganon ay maganda po yung kapit ng stencil natin dito sa papel. So tanggal na po yung kulay dilaw ng mga bossing. Ngayon paano ba ito i-apply dito sa ating thermal printer? Ngayon mga bossing, simple lang po. Pwede nyo po siyang ipahigop kung gugustuhin ninyo. Katulad yan, hinigop na po siya. Or, pwede naman po siyang ilagay ng mano-mano. So pwede mo siyang ilagay ng mano-mano, ha? Tanggalin ko na itong isus na papel niya rito. Para maganda yung lapat niya. Ayan. So ilalagay ko po siya ng mano-mano. Ako po kasi mga bossing, madalas ko siyang ilagay ng ganyan Mano-mano na lang. Ayan. So, okay na siya mga bossing, no?
Ngayon, dadako naman tayo dito sa ating application. Nang sa ganun is maiprint na po natin yung ating design. So katulad ng mga bossing, okay na tayo. Halimbawa, ito po yung gagawin nating design. Tapos ito na po yung gagawin din natin pang stencil din, no? Kailangan nyo lang pong i-click itong icon na to. Ayan. Tapos kapag na-click na po yan, ready to print na po yan mga bossing. So i-print lamang ito. Tapos kailangan nakakonect itong ating printer dito sa ating application. So katulad yan, naka-disconnect yan kasi in-off natin yan kanina. Ngayon po, dahil gagamitin natin siya, is kailangan natin siyang i-connect. So i-connect ko lamang po at ayun, connected na po siya kagad. Tapos ngayon, kailangan na natin siyang i-print. Ayan, mabilis lang to mga bossing. O, di ba? Matulin to mga boss. Matulin to. At malinis po yung pagkakaprint niya. Dito malalaman nyo po yung pagkakaiba ng Ozer thermal paper tsaka ng China na stencil paper na ginagamit ko mga bossing. Kaya kung bakit I suggest na gamitin nyo po itong Ozer thermal paper. Talagang sulit mga bossing. O, diba? Ang angas! O, yan po siya mga bossing. Ngayon, tignan natin. Gaya na sabi ko sa inyo mga bossing, medyo manipis lang man po yung carbon nito. Ayan, o. Pero hindi po yan magiging makalat. Gawa nga ng yung China mga bossing, makapal siya at para siyang plastic. Kapag dinikit na po siya, kumakalat po yung stencil doon. Kaya pag binura natin siya, is talagang nabubura rin po yung stencil na talagang ikinabit natin doon. So ngayon, gamitin naman po natin yung China mga bossing na makita nyo po yung pagkakaiba. So ito po yung ating China. Gaya ng dati, tatanggalin lang po natin yung kulay dilaw. No? So maganda po yung kanyang pagkaka-print. Tanggalin lang natin yan. Yan. Tapos, ipiprint natin. Same pa rin tayo ng design mga bossing ha. Same design pa rin po yung gagamitin natin. Yan. Ilalapat ko siya ulit dito. Gaya ng dati. Yan siya. Ayan. Tapos, kailangan natin siyang i-print na lamang po ulit. Kasi ipiprint natin. Same pa rin po ng design mga bossing, no? So, print. Kukunik ko muna siya. Tapos, print. Ayan. Diba? Mas makapal to mga bossing, itong China. Mas makapal yung pagkakaprint niya. Kaso nga lang, ang disadvantage na talaga mga bossing, malalaman nyo po mamaya kapag idinikit na natin sa balat. Nang sa ganun, makita nyo po yung pagkakaiba nilang dalawa. At kayo na po yung makapagsabi na kung worth it ba na gumamitin yung China or yung Ozer na thermal paper nila. Pero para sa akin mga bossing, mas suggested ko tong Ozer thermal paper nila. So ayun mga bossing, di ba? Napapansin nyo naman, no? Ito ay light, ito ay dark. Kasi nga po dahil yung sa carbon nila. At pag binuksan nyo po yung ilalim, so ayan po siya, medyo light lang. Pero itong po China, makikita nyo po, ay makapal. O di ba? Ang itim-itim niya. Ngayon mga bossing, kung mapapansin nyo, masyado siyang glossy, no? Nakuha kasi talaga niya lahat ng carbon at ito po yung problema natin. Kapag idinidikit na natin sa balat, gawa ng kumakalat po yan mga bossing at minsan yung maliit na detalye ay hindi mo na nakikita gawa nga ng kumalat po yung ating stencil sa balat. So ngayon mga bossing, ididikit na po siya natin sa balat na makita nyo po yung itsura niya kapag nasa balat na. Kung bakit, mas suggest ko pong gamitin nyo po yung Ozer thermal paper. So ngayon mga bossing, syempre gugupitin muna natin yung ating design. Yan, gugupitin natin yan. Ito lang mga bossing, medyo may kamahalan talaga yung mga gamit pantato, no? Pero malaking bagay talaga to para naman mapabilis yung ating mga trabaho. Ngayon, doon naman po sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatato at wala pang pambili, syempre mga bossing, kailangan talagang pagdaanan muna yung hirap. Kailangan nyo talaga pagdaanan yung hirap mga bossing nang sa ganun, ma-appreciate nyo kung gaano ba kahirap yung pagtatato at kung kailangan nyo bang i-push ito. Kung talagang mahal nyo kasi itong mga bossing kahit nahihirapan kayo, itutuloy nyo ito eh. Siyempre, sa dulo kasi mga bossing, meron pa rin tagumpay. Kaya, alam nyo na, tsaga-tsaga lang. Dati wala naman tayong ganito eh. Talagang sinaga lang natin, di ba? Kumbaga pinag-ipunan din. Nagtatabi tayo ng extra ng pera para mabili natin itong mga ganitong klase ng bagay. Nang sa ganun is mapadali nga po yung pagtatato natin, di ba?
Sino bang ayaw na mabilis yung trabaho? Mahirap na nga yung pagtatato sa balat eh. Yung pa kayang mga gamit. Sa totoo lang kasi mga bossing, napakahirap na po talaga mag-stencil ng mano-mano. So yun mga boss, so ready na tayo. Ididikit na natin yung ating stencil na ginawa kanina, no? Gamit-gamit yung Ozor thermal paper, tapos yung China na thermal paper. So dito mga bossing, gaya na dati, gaya na lagi natin ginagawa, bago natin idikit yung ating stencil kapag tayo ay nagtatato na, ay inaahit natin yung balat. So, kailangan natin gawin yun na sa ganun po ay hindi po sumama yung balahibo doon sa dulo ng ating needle at nang sa ganun hindi po siya madaling pumurol. So, yun po yung discarding ginagawa natin na sa ganun tumagal po yung buhay ng ating mga tattoo needle. Ngayon mga bossing, total dahil demo naman po ito, hindi ko na po siya masyadong ahitin. At least pinakita ko lang po sa inyo na inahit natin siya kahit konti lang. So, ngayon mga bossing, gamit-gamit naman natin dito ang ating stencil solution ng gawa ng Black Magic mga bossing. So, ayan, Black Magic po yan mga boss ha. Pwede nyo pong i-avail sa ating Ozor Status Supply mga boss. At talagang sinadya itong i-develop mga bossing para dito sa ating Ozor Thermal Paper na talagang solid pag kumapit. So ayun, game na tayo mga boss. Idikit natin siya. Unahin muna natin yung ating Ozor mga bossing Thermal Paper. So ayan, kakalat mo lang. Kalat natin yan, maigi. Yan. Tapos, tsaka natin siya ididikit. Demo lang mga bossing. Di ba? Parang nagbibenta lang no? Para may idea kayo mga bossing ha? Para may idea po kayo. Kung ano ba sinasabi natin na bakit makunat po yung Ozor kapag ginamit nyo. Kasi dun sa mga China. Ito naman po sa kabila, yung ating China. Yan. Tikit natin dyan. Kalat lang natin na maigi para lahat ng parte niya ay kumapit. So yan, tikit na natin. Ng tissue syempre para maganda yung pagkakalapat. Ayan. Kung bakit tayo gumagamit ng tissue mga bossing, para pantay nga po yung pagkakalapat niya kasi pag kami siya nalulukot siya kaya tissue is para ma-hold niya lang po lahat. So ayan, bilang lang tayo ng ilang segundo mga bossing bago natin siya tanggalin para talagang lutong-luto yung stencil na may iwan doon sa balat. So katulad ng mga bossing, medyo nagtagal na rin naman na, sample lang din naman. Unahin na natin yung Ozor mga bossing, no? Katanggalin na natin siya. So ayan. Kita niyo naman po, no? Oh, di ba? Napunit pa. Ibig sabihin makunat talaga yung stencil mga bossing. Ayan. Yan po yung ating Ozor, no? Kuwang-kuha po lahat ng detalye. Ito naman po yung sa China. Oh, di ba? Kita niyo po ba yan mga boss? Yan. Mga boss, ito po yung ating Ozor. At ito naman po yung sa China. Kung mapapansin nyo mga bossing, dito talagang para siyang dark violet talaga, no? Yan po yung kulay niya. Tapos dito naman po is para siyang dark blue. Yes, mga bossing. Dito naman po, katulad niyan, kung bakit nabanggit natin na makunat ito, pag ito pinunasan ko mga bossing, ginamit ako ng daliri. O, di ba? Wala natatanggal, no? Dito naman po sa China mga bossing, ayun, no? Meron siya doon. Na pag pinunasan nyo na po yan mga bossing at nagtatato na kayo, kumakalat po yan. Gawa nga po yung carbon niya kasi mga bossing ay nagiiwan pa po ng mga makakapal na part na parang plastic. Yun po yung kumakalat doon mga bossing. Kaya dapat kung gamit-gamit nyo ay China ay alalayan nyo po yung pagpupunas ninyo. Hindi katulad nito mga bossing. Talagang kahit hawakan mo yan mga bossing, solid po yung kulay niya. Di ba mga bossing? So sana po nakatulong itong ating simpleng tricks mga bossing. Ito po muli ang Ozor at ito naman po yung sa China niya. At sa details mga bossing, kung makikita nyo maigi, nakuha naman po yung sa China. Parehas naman po yan kasi isang design lang po yung ginamit natin. Ang pinagkaiba lang talaga dyan mga bossing ay yung kunat ng stencil doon sa balat habang nasi-session na. O diba? Napakatibay at napakasolid talaga ng ating Ozor Quick Stencil mga bossing. Talagang marerecommend ako to, lalo na doon sa mga kaibigan natin na mahilig mag-tattoo service. Akalain mo mga bossing ha, cellphone lang, pwede ka nang mag-print kahit saan. At huwag nyo rin pong kakalimutan yung kanilang Ozor Thermal Paper mga bossing na talagang pag pinagsama mo silang dalawa ay talagang solid at pulido yung mga stencil na gagawin ninyo. So ayun mga bossing, sana po ay nakatulong itong ating mga simpleng tips and tricks, lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula
nagsisimula pa lang sa pagtatato. Ngayon, alam nyo na, may idea na kayo kung bakit kailangan natin mag-upgrade ng ating mga gamit ng sa ganun. So, papabilis nga po yung ating mga trabaho. Sa may katanungan, mga bossing ha, pwede po kayong mag-iwan ng mensahe dyan sa ating comment section na sa ganun ay meron tayong mga pag-uusapan sa mga susunod nating video. At sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na Lloyd Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!